Ubi champurado nga ho na may sago ang ating lulutuin ngayon din sa bukid, kaya tara na, let's go! Inumpisahan na nga dyan ni Roberto ang paggagatong mga kauragon. At nung may apoy na nga ay agad siyang nagsalang ng tubig para pakuluan at gagamitin namin sa pagluluto ng sago mamaya. Hanggang sa kalahati nga ho ng palayok ang tubig na aking gagamitin dahil matakaw ho sa tubig ang sago. Ay, matakaw daw! Uy, wag gayon! Katapos nga magsalang ng tubig ni Roberto sa kalan ay agad ko siyang pinapunta para kumuha ng nyog na aming gagamiting panggata para sa aming champurado. Hindi ko na nga siya pinakyat at baka mamaya ay mapunit na naman ang kanyang pantalon. Charing! Gumamit na nga lang siya ng kawayan para sungkitin yung nyog na napakatangkad. Ay, sana all matangkad! Pero syempre, isa lang ang ating kailangan kaya yun lang ang gagamitin natin sa ating pagluluto mamaya. Agad niya nang binalatan yung nyog na fresh galing puno. Ay, sana all fresh na fresh. Parang ako. Charing! Ang maganda nga sa probinsya mga kauragon ay yung ganitong sangkap ay hindi mo na kailangan pang bilhin dahil meron namang sariling tanim dito kina lola. Dahil kung bibilin pa ito sa tindahan o sa bayan ay nagkakahalaga ito ng 40 pesos. Oh, sayang naman, di ba? Kaya pasalamat kami dahil may sariling tanim sina lola. Hindi na namin kailangan pang gumastos. Ay, tipid yarn. Kumulo na nga yung tubig na sinalang namin kanina kaya nilagay ko na rin dyan yung sago. Medyo matrabaho nga lang ang pagluluto ng sago dahil kailangan mo itong alalayan sa paghalo para hindi magdikit-dikit at para hindi rin masunog kagaya ng balat ni Roberto. Charing! Natapos na nga magkayod ng nyog si Roberto kaya ngayon ay gumawa naman ako ng gata. Isang piga nga lang ginawa ko dahil konti lang naman ang ating kailangan. Kailangan kita ngayon at kailangan. Nagay, may gayon. Isang hugas nga lang ho ang ginawa ko para matanggal lang ho yung dumi at yung germs. Ay, germs daw. Maarte yan. Charing! Katapos nga ho ay ginamitan ko na rin ng malinis na tubig para sa pagkukuluan ng ating champurado. At sinalang ko na nga ho yung malagkit para maluto na at hindi masayang yung apoy. Para nga ho sa flavor ng ating champurado ay gumamit to ako ng ubi flavored condensed milk. Ay, si Ramsa na. Hahaluin ko nga lang ito ng paikot-ikot parang jowa mong pinapaikot-ikot ka lang. Hoy, hugot yarn. Wag gayon. Charing! Nilagay ko na nga rin yung asukal na kasing tamis ng pagmamahal niya sa akin at syempre yung pangmalupitan nating sago. At nung kumulo na nga mga kauragon ay inilagay ko na rin yung gata na piniga ko kanina para pampakrimi sa ating champurado. At eto na nga mga kauragon, natapos na ang ating ubi champurado na may sago. Tuwang-tuwa nga kami dyan mga kauragon dahil first time namin niluto yung ganito. At talaga namang sa kulay pa lang ay nakakatakam na, diba? Aminin nyo. Kaya hanggang dito na lang mga kauragon. See you sa next namin lulutuin. Salamat sa panonood. Paalam!